So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, and full review naman tayo ng isang entry level or budget smartphone ni Samsung, ang Samsung Galaxy A05. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, i-review natin today ang Samsung Galaxy A05. Ano na to, matagal na to lumabas sa Philippines. Pero ngayon, bare months is, tingnan natin kung sulit pa ba siyang i-purchase, lalo na lumabas yung Samsung Galaxy A06. So stay tuned lang, magpa-purchase din tayo ng Samsung Galaxy A06 soon. Focus muna tayo dito sa A05. So si A05, meron 2 variants yan, yung 4GB 64 na merong yung 4GB 64 na merong 5690, yung 4GB 128 na merong 6690 or almost 67. And yun nga, lumabas na yung A06 mga ka-J-Vlog at I think same chipset lang naman sila. So, tinignan ko to sa official store ni Samsung sa Shopee. Sad to say is hindi pa sila nagpa-price drop dito sa smartphone na to today dahil ang presyo niya is 5690 pa rin ang Samsung Galaxy A05, and then the Samsung Galaxy A06 is nasa 5,790 ang kanyang presyo for the 4GB, 64GB. So, almost same price lang naman sila ng A06 with 100 pesos less dito sa Samsung Galaxy A05. And, tinignan ko rin ng specs ng A06, hindi rin sila nagkakalayo ng specs ng Samsung Galaxy A05. I don't know why, kasi same lang sila ng chipset ng MediaTek Helio G85 chipset. So, yon. I-review rin naman natin yung A06. Tingnan natin kung ano ba yung main na difference itong dalawang smartphone na to. The Samsung Galaxy A05 ay available pa rin sa market at pwede pa rin kayo mag-purchase niyan mga J-Vlog. At syempre nag-game test rin natin si Samsung Galaxy A05. Check nyo na lang po yan sa ibang videos natin. So yan na mga ka-J-Vlog. Next, gusto ko i-share sa inyo yung magagandang features naman na pwede natin makonsider sa Samsung Galaxy A05. At kung bakit okay rin naman siyang i-purchase mga ka-J-Vlog. Number 1 sa kanyang screen. Malaki screen size na ito, 6.7 inches mga ka-J-Vlog. Pero yun lang yung napansin ko maganda dun sa A05, yung meron siya malaking screen or screen display. Dahil yung display nito, to be honest, ayoko yung TFT. Yung TFT kasi pag nakakita kayo ng actual nito, medyo medyo wash out yung nito, yung display niya, hindi maganda yung color accuracy. So yung TFT and notch, etong si Samsung Galaxy A05, pero bumawi naman sa screen size. Yun naman, screen size, pero yung con niya is TFT, tapos notch display. Next sa OS, siyempre OS ang pinaka-the best dito sa Samsung kasi meron siyang One UI. And I think pwede rin, I don't know kung pwede siya ma-update sa Android 14. So comment down below ko yung mga A05 nyo na-update nyo na sa Android 14 with One UI version 6. Pero I think ma-update din siya. Hindi ko lang sure sa Android 15. Pero alam niyo naman si Samsung, medyo nagiging support na rin naman nila ng OS update yung mga low ends nila. Kaya hopefully, the Samsung Galaxy A05 ay masupport din ng mga next software updates. Next sa camera, maganda rin naman yung camera na mapoprovide ng Samsung Galaxy A05. Pero yung front, hindi ko siya masyado nagustuhan. Yung rear niya, okay naman. Maganda okay naman yung mabibigay niyang quality sa kanyang presyo na below 6,000 pesos, di ba? Next sa design, and yung build quality ng A05. For build quality, syempre, yan ang maganda dito sa Samsung. Kasi si Samsung, ang binabayaran nyo rin dito sa smartphone na to is of course yung durability ng smartphones nila. Alam nyo naman si Samsung is isa sa mga smartphone brands dito na matitibay ang kanilang smartphones. And of course, very stable ang kanilang OS or maganda yung OS nila compared sa mga ibang brands. So for me, yan, One UI is okay and very secured, lalo na yung Samsung Knox nila. So when it comes sa build quality naman ni Samsung Galaxy A05, expect nyo na hindi to slim design na. Pero okay naman siya kahit yung design, very minimalist. So yun mga J-Vlog, yung mga nagustuhan ko lang mga pros dito sa Samsung Galaxy A05. Con niya is yung RAM. 4GB for a 6,000 pesos smartphone. I think hindi na siya bagay, di ba? So usually kasi sa ganito minimum na is 6GB of RAM na. And ito namang si A05, minsan nakukuha niya naman to ng below market value or below SRP, kaya kung makuha nyo to ng 4 Plus or 5 Plus, I think okay rin naman siya, sulit kasi for the 164GB. For the 128GB. Pero 64GB for a 5,000 pesos smartphone, medyo 50-50 na tayo dyan. Kasi usually ang karamihan na rin natin na, yung mga
gusto na rin ng consumers ngayon is 128. So sana hindi na sila maglabas ng 64 kasi 64 is sobrang liit na yan ngayong 2024. And palit na nga rin ng palitang 128, let's face it, di ba? Kaya 64 gigabytes is yung kanyang presyo na 5 plus. Yun nga tulad sabi ko, 50-50 opinion ko dyan. Kung makuha nyo to ng mas mura, I think mas better. The 64 gigabytes of internal storage, perfect na lang yan siguro for a smartphone na below 5,000 pesos, di ba? 5,000 to 4,000, 64 gigabytes is acceptable. Sa 5,000, 6,000, I think 128 na talaga pinaka the best. Compare mo kasi sa mga ibang smartphone brands na ganito is 128 or 256, 6 gigabytes of RAM or 8 gigabytes of RAM nang ino-offer, di ba? So, next is the chipset. Sa chipset dito, nabasa ko kasi sa comment, hati yung opinion talaga dito. For me, the MediaTek Helio G85 sa ganitong presyo na 5,000 plus is okay pa naman siya i-consider. Yung G85 kasi is kaya pa naman niya mag-handle ng mga modern games today. Genshin Low SP, naka-the best yan gamitin. For ML, nakakalaro naman kayo ng mabuti. Pero, pag maglalaro kasi kayo sa isang smartphone, ang pinaka-importante rin is the RAM. 4 gigabytes of RAM is not a perfect fit na for gaming this 2024. Mas okay na yung 6 gig and 128. Kaya, mas okay na yung 6 gig and 8 gigabytes of RAM. Kaya 4 gigabytes of RAM, I think ML kaya pa naman yan. And even COD. Sa chipset, marami naman ding ako nakikita na ayaw ng G85. Pero let's consider the price din na ba. Sa kanyang presyo na 5 plus, G85, medyo okay pa yan for me. Kasi hindi naman lahat ng consumers ngayon ay for gamers, di ba? Or gaming ang hinahabol. Yung G85 kasi, still, kaya pa yan mag-run ng mga applications or na mag-surf sa internet nang hindi siya sluggish, kumbaga. Compare mo kasi sa nung year 2021, 2022 na ganitong presyo ng Samsung smartphone pero napakasakit sa ulo ng chipset which is the MediaTek Helio P35, di ba? Grabe bagal nun. Pero ngayon G85 is okay pa naman yan kahit papaano sa kanyang presyo na 5,000. Pero sa 6,000 segment, I think karamihan na rin na nilalagay for a 4G chipset is G99 na di ba? So pag 5 plus or makuha nyo pa to ng 4 plus is okay pa naman yung MediaTek Helio G85 chipset. And yun nga, kung gusto nyo makita yung gaming performance sa Samsung Galaxy A05, i-check nyo na lang po sa ibang channel ko yung aking video about dyan. So yun lang mga ka-J-Vlog yung pros and cons ng Samsung Galaxy A05 for me. So hopefully makatulong itong sinabi ko sa inyo kung nagde-decide pa rin kayo still bumili ng A05 ngayong 2024. And malay nyo naman, makuha nyo to ng sale sa 99 sale na mas mababa compare sa A06. So, at kung may voucher pa kayo, malay nyo naman, di ba? At kung interesado kayo dyan, syempre, ilalagay ko na lang yung link yan sa description box. I-check nyo na lang. So, next one mga J-Vlog, pag-usapan natin yung design and yung build quality ni Samsung Galaxy A05. So, yun nga, itong design niya mga J-Vlog, yung likod, okay rin naman siya, very minimalist. Kumbaga, compare sa kanyang predecessor, mas gusto ko yung design ngayon ng Samsung Galaxy A05 compare sa A04. And nagmumukha na rin siyang yung mga design ng A-series ngayon, ng A54, A32, ng A34. Okay naman siya for me, minimalist yung design niya and maganda tong silver color. Ang medyo nakakalungkot lang dito, sobrang taba nitong smartphone na to. Ayan, no. So, compare sa mga ibang smartphone ngayon na mayroong mga sleek and slim design, di ba? Dito sa Samsung Galaxy A05, tingnan nyo, medyo mataba talaga siya. At medyo mataba talaga siya, pero maganda doon kahit na makapal siya is magaan din naman siya kahit papaano. Yun naman okay doon. So, nakakalungkot din dito is wala siyang fingerprint scanner. Yun yung magandang linawin dito. Face unlock lang ito. Dual camera setup siya. At matte finish yung kanyang frame. So, dito sa right side is yung kanyang power button and yung volume rocker. Sa taas naman is microphone. Sa left side is the SIM tray. Sa baba naman ng smartphone is a 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port at speaker grills. Sa bibili na itong smartphone na ito, magandang i-remind sa inyo na walang kasamang jelly case to and screen protector out of the box. So, kayo na bahalang bumili ng mga protection dito sa Samsung Galaxy A05 nyo. And tingnan nyo naman, still 2024, naka-notch display pa rin itong smartphone na to. At standard lang siya na 60Hz refresh rate. Pero, malaki yung kanyang display mga ka-J-Vlog na nagustuhan ko rin naman.
Downside lang nun, medyo makapal yung kanyang chin. So next naman, explore natin yung camera app ni Samsung Galaxy A05. So ayan, nandito man tayo ngayon sa rear camera. Ayan, sa settings, kung makikita nyo, pwede natin ma-activate yung watermark, yung meron full model sa baba natin mga photos, at ito iba't ibang settings niya. Pwede rin tayo mag-scan ng QR codes. Sa volume, meron siyang flash, timer, aspect ratio, and filters. Meron siyang zoom na 2 times zoom na hanggang 10 times digital zoom po tayo dito. Wala siyang ultra-wide camera ha. Sa portrait mode, ayan, yung background blur. Sa video, ang pinakamax sa resolution niya is Full HD 1080p at 60 frames per second sa video. And sa more naman, ayan, meron tayong Deco Peak, Pro Mode, Panorama Food, Night, Slow Motion, and Hyperlapse. Sa front camera naman, check natin yung front. Ayan, hello. So, meron tayong mga icons sa taas na settings, flash, timer, aspect ratio, and filter. Meron din tayong portrait mode for background blur din sa front camera. And sa video, ang pinakamax sa resolution niya sa video is Full HD 1080p at 30 frames per second. So, ilan na mga ka-J-Vlog yung camera app ni Samsung Galaxy A05. So, next naman is biometrics test tayo dito sa smartphone na to. Try natin, since nakakalungkot nga, wala siyang fingerprint scanner, ang tatry lang natin dito is face unlock. So, pagdating sa face unlock niya, fast and accurate naman siya. So, next speaker test tayo dito sa Samsung Galaxy A05. Ay gagamitin natin is yung sound level meter. So, start tayo. So, hello, what's up? Tinigil ka, bukas na, wala ng pera. So, hello, what's up mga J-Vlog? Ngayon ulit sa panibagong video sa video na to. Nandito na naman tayo. Wala na. So, ito yung na-measure ng ating sound level meter. Kung makikita nyo, medyo mahina. 87.3 decibels. Usually kasi yung mga tinetest kong speakers, sa ganitong mga presyo rin nasa 90 plus na sila. Dito sa A05, 87.3, medyo may na speaker na ito. Single speaker lang siya. So, hindi siya dual stereo speakers. So, kung i-rate ko yung speaker na ito sa kanyang presyo, 1 ang lowest and ang highest, ang score ko dito mga J-Vlog nasa 6. So yun mga J-Vlog yung ating full review sa Samsung Galaxy A05 or Samsung Galaxy A05. Ang tanong ko, sulit pa siya i-purchase ngayong 2024 or ngayong bare months na? Kung i-compare mo kasi, to be honest, sa mga ibang smartphone brands sa ganitong presyo, lalo na yung mga yung Transsion talagang lupit di ba? Grabe yung mga specs nila sa murang halaga. Compare kay Samsung na medyo malayo yung specs ni Samsung compare sa ibang brands, to be honest. Tulad nga na sinabi ko sa inyo kanina, ang babayaran nyo talaga sa Samsung products is of course yung kanilang very stable na UI, software update din, and of course yung durability. Marami rin kasing mas piniprefer ang One UI ni Samsung. Lalo na ako, mas gusto ko ang One UI. Yun ang pinagkakatiwalaan kong UI din, isa bukod sa iOS. One UI kasi yung Samsung Knox nga is very secure dyan. So kung OS ang habol niya yung durability, syempre okay rin naman si A05. Pero to be honest, medyo nagiging overpriced kasi minsan si Samsung Lalo na sa ganitong smartphone. Yung 6,000 is okay yan. Wala akong mapoproblema sa A05 na 6,000. Pero sana naman, taasan nila yung RAM. Kasi 4GB of RAM for 6,000 pesos smartphone is hindi na yan okay. Kasi tingnan nyo na lang yung mga ibang brands, di ba? Doon na lang tayo mag-compare sa mga ibang brands. 6,000 plus, 6GB na minimum na nilalagay nila. 4GB, 3GB, usually nasa 5,000 pesos smartphone yan. Doon nga ngayon papasok yung isang variant ng A05 or A05, which is yung 4GB64. SRP-wise, medyo yun nga, hindi siya maganda ibagay yung 64GB sa ganitong presyo. Kung makuha nyo pa nga to ng 4 Plus, okay siya. Magiging sulit siya mga ka-J-Vlog kung 4 Plus. Kasi yun nga yung minimum na sa 64GB, 4,000 plus. And yun naman din yung ginagawa ni Samsung. Pag bibili kayo sa Shopee, meron kayong voucher, makuha nyo pa to ng 4,000 plus. Diba? So, pag ganun nyo nakuha, sulit naman ang Samsung Galaxy A05. So, yan nga for me mga ka-J-Vlog. Maganda naman si A05. Nagdedepende na lang yan kung magkano siya ngayon. And again,
ang hahabulin nyo talaga sa Samsung is of course yung kanilang very stable na One UI. So kung interesado kayo sa Samsung Galaxy A05, ayan, nilalagay ko po yung link niya sa description box. I-check nyo na lang po mga ka-J-Vlog.